Aquino Roxas tandem, huwag po nyo lasunin ang isipan ng taong bayan sa inyong kinakalat na panlalait at paninira sa mga text, sa mga blog, at sa inyong masamang ginagawa. I dare Senators Aquino and Roxas, my colleagues, to take a strong stand on this matter, to condemn this dirty and demeaning campaign which they started on February or even last year, that is obviously coming from their party. By condoning this, na sila'y walang ginagawa para awatin ang kanilang mga tao, na bagamat hindi raw nila alam natin sila'y pasimuno, the character of their leadership is in question. If they do not stop the smear campaign now and apologize to the Filipino people, what would stop them from employing the same strategy of lying, slander, and manipulation for the rest of their lives? Kung di nila hintuin ang paninira, ang pag-iinsulto ng puri at integridad, at pag-iimbento ng mga issues, gaya nag-meeting si Manny Villar sa bahay ni Defensor nung isang buwan, gaya ng paninirang puri na sinasabi sa akin sa mga teacher at sa sundalo, kailangan mag-imbento dahil walang issue laban sa akin. Kailangan sila maging creative director. Ngunit, hindi kami natitinag. Pati ang kanilang mga sinasabi nilang survey nila. Kung ikaw ay naniniwala sa totoong survey na sinasabi nyong mataas kayo, bakit kayo nagwawala, ninenervyos, nagpapanik at tininira ng kapwa? Hindi ba karapat-dapat lamang na plataforma at aksyon at solusyon sa mga problema ng bansa ang ating ilabas at hindi ang paninirang puri sa kapwa? Ito ay linabas ko, hindi dahil protektahan lamang ang aking sarili, dahil ako, kaya ko silang lahat. Ngunit ang media na mismo nagko-cover. Was it Tina Mendez or was it Estong who said in Bicol, "Ma'am, I've never covered such a dirty campaign." Ang dami sa inyo nagko-cover. Sinabi nyo, no, I can't recall. Rolly, marami nagsasabi, remember, it is my 4th national campaign. Walang kasing dumi, walang kasing desperado, walang kasing nervyoso, at walang kasing pikon, at walang kasing elitista ng pag-handle ng kampanya, na wala na bang karapatan ang mga galing sa middle class o galing sa mabahabang class ng ating lipunan na maglingkod, na hindi papatawan ng masamang hangarin. Nakalulungkot na ang mga senador na halal ng bayan na nagpapanggap na santot malinis ang siyang punong-puno ng dumit bahid sa kanilang walang tigil na paninira dahil sa kanilang nervyos sa tunay na survey na malakas kami ni Manny Villar sa ground. For so long, our governments and our leaders have served the ABC class, the richest, the rich ones, and the upper middle class. Kami malakas sa masa, kami malakas sa barangay, tayo'y malakas sa mga taong nangangailangan ng tulong. And I will quote a governor of Albay saying, ang kailangan na leader ngayon ay social technocrats. Social technocracy is the order of the day. Ang ibig sabihin, yung magpapakain sa mga mahihirap, yung magbibigay ng libreng gamot sa mga taong nakaratay sa public hospitals, yung magsusulong ng usaping pangkapayapaan para tumigil na ang putukan sa kanayunan, yung magbibigay ng tulong mga nagatrabaho na hindi napapansin ng mga sinong nakaupong gobyerno. Dahil yun ang aming constituency ni Villar, na siyang hindi siguro naaabot, napupuntan, o nakakausap ng mga elitistang oligarchic na pamilya na pinamumunuan author ng paninira ng kampanyang ito. I've said what I wanted to say. Yan ang sinabi ko noong Oktubre. Ang aking kampanya ay para bigyan ng kalutasan ang problema ng gutom at laban sa pagbabago ng klima at bigyan ng maliwanag na plataforma ukol sa kalusugan at edukasyon.
ang 2 buwan, wala kayong maririnig na negatibong kampanya o maski mga text galing sa amin ni Manny Villar. You've seen him, the calmest person. Nasampal sinusuntok na, hindi pa niya napatulan. Ganun din ako. That is what I learned from him. But the time to call a spade is now. At hinahamon ko ang aking kasamaan sa Senado, Senators Aquino and Rojas, na humingi ng paumanhin sa taong bayan sa kanilang paninirang puri, hindi lamang sa amin ni Manny Villar, kundi ang paggagamit sa ating mahihirap at sa ating taong bayan sa pagkait nila ng ating demokrasya at pagwawasak ng mga institusyon sa paggamit ng maruming politika. Salamat.